God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel. At welcome po sa ating Filipino service. Pati na rin po sa mga worshipers natin online. Welcome po and good afternoon sa inyong lahat. Patuloy nga po nating pag-aaralan ang Joshua sermon series natin entitled Take Hold of What God Has Given. At ang title nga po ng ating sermon ay ang Pangakong Hindi Napapako. So, as we begin our study ngayong hapon, let me ask you this question. In recent memory, in recent past, maybe this year, meron po bang pinangako sa inyo na napako? Can be from the person sitting next to you, a person you love, o baka may pinangako ang God sa inyo at feeling nyo napako yung pangako niya sa inyo. No? Aminin man natin o hindi, ever since we were young, even up until today, we need to admit that we feel disappointed. No? And sometimes, parang nakakagalit na kasi hindi natin nakuha yung gusto natin. No? We didn't get what we want, what we expected, and therefore, sumabay yung emosyon natin towards that person, minsan towards God pa nga. Ang prayer ko is that yung message natin ngayong hapon would encourage us all in those times that we feel disappointment from God and also from people. But more importantly, with God. So that may encourage po tayong lahat sa apat na katotohanang magpapaalala sa atin na tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako sa atin, pero ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Kanya? At sumusunod ba tayo sa Kanyang mga utos? That's why, as we begin our time together, manalangin muna tayo and let us express our trust and dependence on God. First, Panginoon, napaisip po kami kasi may mga bagay na pinangako sa amin na na-disappoint kami at nagalit kami. Pero nais po naming balikan ng inyong salita upang maipaalala sa aming mga sarili through your word na hindi po napapako ang inyong mga pangako sa amin. People may disappoint us at minsan we also disappoint ourselves and other people. We admit that. Maybe, minsan pakiramdam din namin na di-disappoint namin kayo. So now in our disappointments, sa aming pag-amin ng aming pagkagalit sa inyo, sa ibang tao, at galit namin sa mga sarili namin, we now ask that you would encourage us na i-build up nyo nga po kami so that we can rely indeed on your promises at kung paano nga kayo, aming Diyos na napakabuti, napapagkakatiwalaan namin kayo. At we can truly trust in you. Thank you, O God, for this time na pwede kaming makapag-worship sa inyo ng sama-sama. And we want that you would powerfully speak to us para mai-apply po namin at maisabuhay po namin ang inyong salita every day by your power and by your spirit and by your word.
This we pray in Jesus' name. Amen. So ang una po natin punto dito, based on verse 1, is this. No? Ang panimula, pagsamba ng sama-sama sa Panginoon. No? So, ang aral nga natin na mapupulot dito, yung kahulugan nga, nung place na tinatawag na Shiloh ay place of rest. At ganun din sa atin ngayon, binibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos upang tayo ay makasamba sa Kanya ng buong puso at may pasasalamat. So, balikan po natin ang ating passage, particularly sa verse 1, para makuha po natin yung punto ng rest. No? Sa mga Israelita, they were in the place of rest sa Shiloh, at pati tayo ngayon, we can be rested on God. Now, where did we arrive? No? How did we arrive dyan sa truth na yan? Unang-una sa lahat, sa passage natin ngayon, makikita natin sa verse 1 na nagtipon yung mga Israelita sa Shiloh at doon nila itinaguyod ang toldang tipanan ng Panginoon ng Diyos, o Panginoong Diyos rather, o tinatawag nga natin na tent of meeting. So sabi nga dyan, ulit, in verse 1, the whole congregation, lahat po sila, the people of Israel, assembled at Shiloh. Ngayon, kung naaalala nyo, yung mapa na ipinakita na noon pa ni Pastor BJ sa tuwing na-preach na po niya itong Joshua series natin, ang Shiloh po ay nasa gitnang-gitna ng bayan ng Israel. No? Siguro, sinasabi nga ng mga Bible scholars, kaya yan nasa gitna para walang inggitan. Hindi masasabi ng mga ibang tribo na, bakit nandyan ang tent of meeting o ang tabernacle ng Lord? Bakit hindi sa amin dito sa north? Or bakit hindi sa dapat nandito siya sa south? No? Pero mukhang isinadya talaga ng Diyos, ayon nga sa mga Bible scholars, na nasa gitna mismo ng kanilang buong bansa ng Israel, ang tent of meeting ng Diyos dito sa Shiloh, at fittingly enough, tinatawag nga ang place ng Shiloh na place of rest. Lugar ng kapahingahan. Ito ay dahil ang bawat nga ng miyembro ng pamilya ng Israel ay na-bless nga ng Lord ng lupain, hindi po ba upang ipaalala sa kanila ng Lord na sila na ay nasa promised land. At sila ay pinagpalang bayan na magpapahayag ng kanyang kadakilaan sa buong mundo, at sila yung most treasured possession ng Diyos. At sila yung tinatawag na kingdom of priests, holy nation separate unto God, based on Exodus 19, verse 5 to 6. At upang magampanan nila itong tungkulin na to, na maging kingdom of priests, na maging holy nation, kinailangan muna nilang umasa sa Panginoon. They needed to trust God. And that's why, central sa kanilang trust, yung tent of meeting, yung tabernacle. Pinaramdam ng Diyos sa kanila ang kanyang presensya sa pamamagitan ng tent of meeting na ito. Ngayon baka natanong nyo, in case na hindi kayo sure, ano nga ba yung tent of meeting na yan, Pastor, at bakit sinasabi nating source of kapahingahan din yan ng Israelites, o bakit nila tinuturing na place of worship or source of rest yung tent of meeting sa Shiloh? No? Sabi sa crosswalk.com, to answer the question, what is the tent of meeting? Ito siya. The name tent of meeting actually refers to two different tents, each with the same purpose. As the name suggests, this was a place to meet God Himself. No? At the start of the Exodus, this tent was placed outside Israel's camp. Sabi nga sa scriptures, now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp, some distance away, calling it the tent of meeting, based sa Exodus 33 verse 7. Ang implication nito is that si Moses lang at si Aaron lang ang makakagamit ng tent na ito. Ang nangyayari, the cloud of God's glory would come upon the tent of meeting while Moses or Aaron would talk with God Himself. Ngayon, the people of Israel watched from afar kasi nga malayo yung tent of meeting. Outside siya sa kampo ng buong bayan ng Israel. An important change rather happened when the construction of the official tent of meeting, sometimes referred to as the tabernacle,
happened later on. Rather than being outside the camp of Israel, this new tent of meeting is now in the middle of the camp. Based sa Numbers chapter 2 verse 17. It now becomes the heart of the community, of the nation. God's glorious presence is revealed in the midst of His people. It is now what we call a foretaste of the future temple na binuo ni Solomon, and also for the Christians, the heavenly kingdom of Jesus Christ. Kaya naman, kung susuriin natin ngayon, tama lang sa putong ito ng kwento ng journey ng mga Israelita sa Promised Land na sa kalagitnaan ng bayan ng buong Israel, from north to south to east to west, tumigil nga ang mga tribo ng Israel sa gitna ng bayan para maitaguyod ang tent of meeting, ang tabernacle ng Diyos sa Shiloh. Para, unang-una, makapahinga na sila sa kanilang mga kaaway. Pangalawa, sa pagod nila sa biyahe, kaka-survey ng land at kaka-apportion ng land sa ibang mga tribo, kinailangan nilang magsama-sama muli para malapitan muli ang Diyos nila, na si Yahweh, na kanilang sandigan, kalakasan at inspirasyon. Napakahalaga nitong tent of meeting sa mga Israelita noon at hanggang ngayon. At paalala din siya sa atin ngayong mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Dahil nga sabi sa Cambridge Bible for schools and colleges, the descendants of Judah and of Joseph had now taken up their respective inheritances, the one in the south and the other in the north of the country. But the murmuring of the children of Joseph and the spirit from which it proceeded gave sad indications of danger in the future. Meron daw national disintegration, tribal jealousy, coupled with boastfulness and unwillingness to execute the work that God gave them. We're only too sure that it would happen later on, that such troubles would be averted. And it was time to seek a revival. Kinakailangan nila palagi ng revival. Dahil may inggitan, pagyayabang, na mas mataas sila at mas maganda yung makukuha nilang inheritance. Pero ito nga ang spiritual revival na sinasabi na na-experience ng Israel noon sa tuwing nag-worship sila at nag-gather sila sa tent of meeting ng Diyos. It happens also with us today. When God's people today are rested on God from their internal and external struggles. Ang dami po nating struggle, disappointments, and sources of anger in life. Internal at external. Para mga Israelita. Ang mga tao na malalaki at mga higante sa Kanaan, sa Promised Land, nakaaway nila, at pati na rin yung internal nilang mga conflicts sa kanilang mga sarili. Ang tanong ngayon, bilang reflection, ang Diyos ba ang source mo ng kapahingahan? Whenever you come to this church, sa tuwing nakikita-kita tayo every Sunday, nakakahinga ka ba? At nagiging pahinga mo ba ang Diyos? O nagiging burden na ba ito? Ay, simba na naman. Required na naman ba akong pumunta? Para makuha ang favor ni God, mga kapatid, hindi ganun ang worship. Ang worship nagsisimula dahil rested po tayo kay God. Dahil nagtitiwala tayo kay God. Dahil mahal natin ang God. At dahil alam natin, mahal tayo ng God. Kaya paalala sa atin in Deuteronomy 12:10-14. But when you go over the Jordan and live in the land that the Lord your God is giving you to inherit, and when He gives you rest from all your enemies around, so that you live in safety,
then to the place that the Lord your God will choose, to make His name dwell there. There you shall bring all that I command you, your burnt offerings and your sacrifices, your tithes and the contribution that you present, and all your finest vow offerings that you vow to the Lord, and you shall rejoice before the Lord your God. Tayo ngayon, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay mararanasan natin dahil sa kapahingahan na handog sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil ang dwelling ng Diyos ay hindi na lamang based sa tent, o location, o nationality. Si Kristo ay naninirahan na sa puso at isipan ng kanyang simbahan ng mga tagasunod ni Kristo. Dahil siya ay ating Emmanuel, God with us. Hindi lang sa kanilang mga Israelita, pati rin sa atin. We can claim that God is with us. He is present in us. No? Praise God. May kaginhawaan at kapahingahan siyang handog sa atin. At dahil dyan, may kakayanan tayo bilang simbahan ni Jesus na makalapit sa Kanya at makapag-worship ngayon ng sama-sama at may taimtim na pagsamba. Sabi nga sa John 4:24, hindi po ba? Worshiping in spirit and in truth. I want to share this illustration, this photo, based on Matthew 8:23-27. Kasi na-imagine nyo na ba kung paano magpahinga si Jesus? Jesus slept through the middle of a roaring sea. No? Tulog si Jesus at yung mga disciples, kabang-kaba, nagpapahinga si Jesus. At yung mga disciples, Jesus, gising ka na. Wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami dito. Malulunod na kami dito. Si Jesus, natutulog lang. No? Yun nga lang, no? Parang mga Israelita, kahit na ilang beses na nilang nakita ang kagalingan ng Lord, minsan natatakot pa rin sila. Nag-aalinlangan pa rin sila. Hindi ba parang tayo lang din yan? Kahit na ilang beses na nating nakita ang kagalingan ng Diyos, natatakot pa rin tayo. Parang sinasabi natin, tulog ang Diyos. Di niya kita yung mga problema ko. Nakaka-disappoint naman si God, natutulog pa rin. Walang pakialam. Pero hindi ganon ang Diyos natin. Hindi napapako ang mga pangako niya. Secondly, dito sa verses 2-3, matututunan din natin na sa panimula ng kwento natin, di ba? Nakita natin that worship is important to God. Dapat nagsasamba tayo ng sama-sama sa Panginoon. Secondly, ang matututunan naman natin dito ay yung suliranin, no? Ang pagpapaliban sa utos ng Diyos. No? May kasabihan nga na delayed obedience is still disobedience. Marami tayong maiiwasang problema kung hindi tayo magiging pabaya at kung susunod tayo ng may buong pagtitiwala sa Diyos. No? And we learn this principle based from verses 2-3. No? So reviewin natin sa verse 2, 7 sa mga tribo ng Israel ang hindi pa nakakakuha ng kanilang promised na inheritance, na land galing sa Diyos. At kita nga natin dito in verses 2-3 na yung mga ilang tribo na nakuha na nila yung kanilang blessing ng lupain. Yan sila, Judah, Ephraim, Gad, at Reuben at yung half-tribe na Manase. Kaya nga lang, yung pito pa ng ilang mga tribo, pinagpaliban pa nila ang kanilang pagkuha ng kanilang blessing. At ito yung sila Benjamin, Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, at Dan. Yan yung kabuuan ng 12 tribes of Israel. At sa verse 3, galit at inis na tinanong ni Joshua sa natitirang tribo ng mga to, na bakit hindi nyo pa ba sinasakop ang lupain na ibinigay na nga sa inyo ng Lord? Ayan na yung blessing. Ba't hindi nyo pa kinukuha? No? So sa ibang Bible
translation sa English, imbis na put off, na nabasa natin sa ESV, yung ginamit na word, ang ginamit na salita ay slack o slacking. Ang ibig sabihin nga niya ng slack o slacking is to work more slowly, with less effort than usual, or to go more slowly. Tawagan ng mga kabataan ngayon sa mga nagtatrabaho o sa mga nag-aaral is quiet quitting. Narinig nyo na ba yun? Quiet quitting ay ginagawa mo lang kung ano yung pinaka-minimum na required sa'yo. Kumbaga, hindi ka passionate na masyado kasi disappointed ka na nga. For example, sa boss mo o sa professor mo na nahiinis ka na dun sa mga direction niya o pagtuturo niya o sa pagdidisiplina niya. So parang ganun yung nangyayari dito sa Israel. Parang hindi na sila passionate to claim what God has given them. Pero, dapat intindihin din natin ng mabuti yung sitwasyon nila noon. Kasi, ayoko naman maging insensitive tayo na sabihin lang natin, napakasama talaga ng mga Israelite. Kung ako yan, naklaim ko na yung blessing ni God. Naku, hindi ako tulad nila. Bago natin sabihin yung mga bagay na yun, let's first understand their situation. No? Let's be sensitive. Una sa lahat, baka most likely stressed na po sila sa paglipat-lipat ng bahay nila. No? Tinatawag nga natin na nomadic kasi, yung way of living nila. And in the span of 40 years, lipat sila ng lipat ng matitirahan. So, sa mga tulad ko, na na-experience yun na siguro, ilan sa inyo, yung paglipat bahay, stressful kaya yun? Yung bahay nga nila, walang permanence. Mga tent lang. Pangalawa, pagod na sila marahil sa kakagera sa mga nakatira sa Kanaan. Ngayon, let us remember na yung mga nakatira sa Kanaan, these are the nations that were living in the promised land during that time, and many of them were really out to also destroy the people of God. No? A lot of them were opposed to who God is. So that's why part ng naging judgment ng Lord is for God na gamitin ng Israel to drive out these other nations so that Israel can claim their land sa Canaan o sa promised land. At hindi lang yan, sinasabi ng ibang Bible scholars, malamang sa malamang may inggitan na. Alam nyo to, pag-usaping lupain at mana, minsan nag-aaway-away at nagkakawatak-watak ang mga pamilya. Halos gano'n na po yung mangyari dito. Siguro, kaya ayaw i-claim ng natitirang mga tribo, yung natitirang land sa Israel, ay dahil feeling nila mas maganda yung land ng iba. Hindi na tuloy ako na-excite na puntahan yung pinangakong land ni God para sa akin. No? Pero hindi nga dapat ganun yung perspective. Kasi kung tutuusin, later on makikita natin in the other verses, yung Levites, yung tribe ni Levi, may land ba sila? Wala. Kaya paalala din sa atin ito ngayon, no? Kasi marahil yung mga rason nila ay baka rason din natin ngayon sa pagpapaliban sa mga utos ng Diyos. Hindi na tayo passionate kay God minsan. Hindi na tayo gigil na i-obey si God. It's the same thing na baka reasons din natin. And they're not just reasons. Baka nagiging excuse na po. No? Kailangan nating maintindihan na katulad nila, ilang beses pa bang kailangang ipakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pagliligtas para tayo ngayon ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Sabi sa Psalm 119, verse 57 to 60, "The Lord is my portion. I promise to keep your words. I entreat your favor with all my heart. Be gracious to me according to your promise. When I think on my ways, I turn my feet to your testimonies." And verse 60, "I hasten and do not delay to keep your commandments." Mga kapatid, nagde-delay ba tayo sa pag-obey natin kay God?
Let's think about it. Delayed obedience is still disobedience. Sabi nga din ng commentary ni Matthew Henry, after a year or more, Joshua blamed their slackness, and told them how to proceed. God, by His grace, has given us a title to a good land, the heavenly Canaan. But we are slack to take possession of it. We enter not into that rest as we might by faith and hope and holy joy. How long shall it be with us? How long shall we stand in our own light and forsake our own mercies for lying vanities, for sin? Joshua stirs the Israelites up to take possession of their promised land. God is ready to do His part if people will do their part. Kaya paalala sa atin ngayon ang sinabi ng Lord kay Joshua. Let's go back to the start in chapter 1, verse 8 to 9. Sabi doon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Kaya naman tanong natin ngayon sa ating mga sarili, do we obey right away? O madalas, marami pa rin ba tayong delay sa Lord, sa ating pag-obey? As an illustration, ewan ko kung narinig nyo na to, yung tinatawag na revenge bedtime procrastination. No? It's refusing to go to sleep because you value the freedom of late night hours more than sleep. No? It's a way to gain control over your time and reclaim hours for yourself. Often, it affects busy people or parents, caregivers, overwhelmed employees, and people with anxiety or poor time management skills. No? Umamin. No? It's your way of getting revenge for not having control of daytime hours. No? So, guilty rin ako dito. No? Guilty kaming mag-asawa. No? Pag napatulog na namin yung mga anak namin, minsan, bago kami matulog, nagsuscroll pa kami sa internet, no? Para mabawi yung napaka-busy naming araw. And yun yung way namin na makapag-distress o rest. Pero alam nyo, the reason why I say this is because para tayong nagpupuyat dahil gusto natin bawiin nga yung oras na nawala sa atin, kahit na alam naman natin na mas maigi matulog agad para may lakas tayo susunod na araw. There are things that we intentionally do and we delay on them. And then biglang magsisisi tayo, ay, dapat iba na lang yung ginawa ko. Dapat ginawa ko na yung alam ko ng tama ang gawin. No? And you know this, it's the same thing with the Christian life. When we delay, we suffer the consequences of delaying our obedience. Pangatlo, the third thing that we will learn sa ating sermon today is found in verse 4 to 8. Ang solusyon ngayon, no? So merong naging dilema nga. O suli na rin ng mga people of God. Ito ang solusyon na mapupulot. Ang pagiging responsable na may buong pananalig sa Diyos. If there's a problem, there's a solution. And this is what we learn, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paalala ito na hindi pwede ang basta-basta sa Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayahan
na pangalagaan ang mga biyayang inilaan niya para sa atin. We learn this principle from verses 4 to 8, no? So dahan-dahanin ulit natin sa verse 4 to 5, sinabi ni Joshua na dapat pumili sila ng tig-tatlong mga kalalakihan sa bawat natitirang mga tribo para ma-survey po nila yung natitirang lupain, no? At mahati ito sa 7 bahagi. At ang tribo na nila Judah at ni Joseph ay magpapatuloy naman na sa kanilang mga sariling lupain. Sa verse 6 naman, sinabi din ni Joshua na palabunutan sila, no? Ang mga natitirang 7 tribo pagkatapos mabuo yung mapa nung survey, nung land. At sa verse 7 naman, pinaalala ni Joshua na ang tribo ng mga Levites ay hindi na bibigyan ng lupa dahil ang Diyos na mismo ang kanilang bahagi bilang tribe, the tribe of priests, no, that will serve God sa kanyang templo. At ang iba pang mga tribong sina Gad, Reuben at Manasseh ay may mga lupain na naibigay sa kanila sa pamamagitan ni Moses, no? So, kaya naman sa verse 8, salamat nawa, hindi na talaga sila nagpatumpik-tumpik pa. Sinunod ng mga surveyor yung plano na naibigay sa kanila ni Joshua. Ang paalala ni Joshua sa kanila dapat bumalik sila kay Joshua sa tent of meeting. At si Joshua naman, hindi niya tinuro ang sarili niya bilang isang magaling na planner, no? Na magaling magbigay ng solution sa mga problema nila. Kasi that's one way to interpret this text na ang galing naman magbigay ng solution ni Joshua. Napakagaling na leader. Usually, ganon tinuturo natin minsan sa ating mga Bible studies, the good example of Joshua. That's good. Kung si Joshua yung hero ng story. Pero kasi si God ang hero dito sa book ng Joshua. So let's discover how we end up learning na ang solution ay hindi dahil may magaling na leader. Ang solution ay trusting in God pa rin while we are responsible. No? So let's go back to the lesson. Ang bukang bibig kasi dito ni Joshua sa verse 4 to 8 ay ang pangalan ni God, no? Na siyang magpapasya sa kanilang hati-hatian ng lupa o palabunutan dahil babalik pa rin naman silang lahat, yung mga surveying groups, sa harapan ng Diyos sa tent of meeting, hindi lang kay Joshua. Sabi nga ng komentaryo ni Matthew Poole, before the ark or tabernacle, that God may be witness and judge and author of the division, that each tribe may be contented with what will be given them, and that their several possessions may be secured to them as things given to them that is sacred. No? Dahil ang Diyos ang nagpasya, dapat ang learning sa kanila ay maging satisfied, maging grateful, maging thankful, na hindi na mainggit sa iba, na hindi mag-away-away, at kusang tanggapin nila yung sacred o sagradong biyaya ng Diyos, yung promised land. No? Reminder ito na kailangan natin, unang-una, mag-effort sa mga pinapagawa sa atin ni Lord, dahil ito rin yung blessing na binibigay sa atin ng God. No? Every opportunity, kahit paminsan mahirap sa una, o minsan nakakatakot sa simula, ay pagkakataon para maipamalas natin ang ating kasipagan, na gagawin natin yung part natin. Tulad ng mga surveyors, tulad ni Joshua, kailangan paghirapan po muna nila yun. No? Alam naman nating lahat ngayon na hindi libre ang mga pangangailangan natin sa buhay. Hindi po ba? Alam natin na dapat responsable tayo. Parang ganito lang yan. Kung may naging lolo o lola o kapamilya na nagbigay ng lupain sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang mahal sa buhay, siguro naman hindi na mabigat sa loob nung nakakatanggap na gawin nila yung parte nila na ipatayo yung bahay, no?
o ipatayo yung farm o negosyo o asikasuhin yung mga papeles na kailangan nilang asikasuhin. Gagawin mo ito kasi responsable kang tatanggap ng biyaya. That you also do your part. Sa mga estudyante, hindi magic na dadating yung grade mo. Kailangan nag-aral ka rin. Kaya minsan, naiintindihan ko naman, nagpe-pray tayo, sana cancel yung klase, sana lumakas pa yung ulan. True enough. Ang lakas nga nung ulan lately. And minsan, sobrang self-absorbed tayo. Parang yung isang pelikula nga, ang tinatawag na Parasite, no? Nagmamaneho yung bida para sa kanyang pinaglilingkurang mga mayaman na master o boss. Sabi nung boss, buti na lang, umulan ngayon, no? Kasi mas maganda yung simoy ng hangin, no? At yung ulap ay blue na blue, klarong-klaro, walang polusyon kasi umulan. Pero dun sa pelikula, dun sa Parasite, cut to the next scene, hindi alam nung boss, yung driver, binaha yung bahay nila kasi nasa basement sila nakatira. And dahil ang lakas ng ulan, kawawa sila na nabasa lahat ng kanilang mga ari-arian at kinailangan nilang asikasuhin yon buong gabi hanggang mawala yung ulan. Yan yung recent na naranasan natin ngayon. Siguro yung iba sa atin, ay, thank God, it rained. Be careful what you pray for. Because what you prayed for might be so insensitive na nakalimutan natin sa tuwing may umuulan. May mga pamilya sa bansa natin na naapektuhan ng pagbaha. Nawalan ng matitirhan. Nawalan ng pagkakakitaan. It's a reminder to us that we should be responsible people. Hindi magic ang buhay na automatic na lang nakukuha natin ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. At kung blessed ka, good. But don't be insensitive with your blessing. Remember, be responsible with that blessing. Pinapaalala kasi sa atin, simula pa lang sa Biblia in Genesis 1, yung tinatawag na creation mandate of our responsibility. It says there, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Dapat daw pinapahalagahan natin since Genesis 1, yung creation. Sa atin ngayon, in our perspective, all the blessings that God is giving us. We need to be good stewards of that. We need to be responsible of that blessing. So are we responsible? Paalala sa atin, sa creation mandate na binigay sa atin na pag-multiply, pag-subdue, and to have dominion over God's creation, na sa ating pangangalaga, pinapaalala ng Diyos na galing sa Kanya lahat ito. Be responsible, but always trust God. The danger is when you are responsible and you start trusting yourself. That's the danger. And we're reminded to be responsible, to be good stewards, but to always trust God and be thankful to Him. Sabi nga sa 1 Corinthians 12, verse 4 to 7, now there are varieties of gifts. These are blessings, but the same Spirit, meaning to say, the Spirit of God enables you to exercise those gifts. In verse 5, there are varieties of service. May talent ka, may know-how ka to serve. Good, but you serve the same Lord. Verse 6, and there are varieties of activities. These are blessings. But it is the same God who empowers them all in everyone.
Galing sa Diyos yung gift, yung service, yung ministry, at para sa Diyos yung gift, yung ministry, yung service, at dahil sa Kanya, kaya nagagawa yung gift, yung service, yung ministry. That's why in verse 7, pinaalala ni Pablo, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Para sa kabutihan ng nakararami, ayon sa kalakasan na binibigay ng Diyos galing sa Kanyang banal na Espiritu. Kaya bukod pa sa ating responsibility, kailangan alalahanin natin na kay Lord lahat galing ang ating mga blessings, gifts. Kaya dapat responsible po tayo to do our part to serve. Alang-alang na ang Diyos nga ang kinikilala nating sentro ng ating buhay. Dahil siya ang nagpapalakas sa atin to do well for Him. Siya ang may hawak sa buong nilikha niya at siya ang pinagmulan ng lahat ng meron tayo ngayon. At dahil dyan, may buong pananalig at pagtitiwala tayo dapat sa Kanya habang tayo ay masinop, masigasig sa ating katungkulan bilang Kanyang mga anak. No? Kaya naman in verse 8, we saw it finally. Nag-obey nga yung mga surveyors at nahati-hati nila sa palabunutan na binasbasan ng Diyos. Ngayon, baka mamaya, side note lang, baka mamaya magde-decide na kayo based sa palabunutan, no? O yung tinatawag nga noong Old Testament na Urim and Tumim na may oracle na tutulong sa mga ancient people noon o time ng Bible noon na kailangan maghanap ng salamangkero o iba pang magician para ma-figure out yung will ng Lord. No? Hindi po nakukuha sa palabunutan para ma-discover ang will ng Lord at yung calling ng Lord para sa atin. Alam nyo kung paano nyo tutuklasan yun? Ito. When you read your Bible, pray every day, and you grow, and you know the will of God for your life. Ginamit lang ng Diyos noon yung makalumang mga pamamaraan para madiskubre nila kung ano yung dapat nilang gawin. No? Binasbasan ng Panginoon yung paggamit ng palabunutan para maging pantay sa panangin ng mga tao, yung hati-hatian ng mga lupa. Pero ito ang nakakatuwa later on na gusto kong malaman ninyo. Later on, sabi nga ni Dr. Joseph Benson, no, naghati-hati na, the portion fell to each tribe just as Jacob had declared 250 years before that moment. And also in the last moment of his life, Moses, immediately before his death, foretold how the tribes will divide the land. For the tribe of Judah fell, a country abounding in vineyards and pastures. To Zebulun and Issachar, seaports. Kay Asher, plenty of oil, wheat, and metals. Kay Benjamin, near the temple, was in a manner between the shoulders of the deity. Kay Ephraim at Manasseh were distinguished with a territory blessed in a peculiar manner by heaven. No? The land of Simeon extended from west to the south of the tribe of Judah. Since therefore, the lot corresponded so well to the predictions of Jacob and Moses, would it not be so insolent and stupid in the highest degree not to acknowledge the inspiration of God in the words of responsible men, that God directed the affairs of the divisions of the land. Ang galing, hindi po ba ng Bible? Na-fulfill yung tingin ng mga human leaders, siguro in their perspective, in Jacob and Moses, na tingin natin ngayon, based on human leadership, Joshua, Caleb, Jacob, Moses, ang galing nila mag-lead, pero hindi sila ang hero sa story. Si God ang hero. Siya kasi yung nagbigay nung lupain nila. At pati sa atin ngayon, yung lupain na pwede nating
makamit in heaven can only be received in Christ Jesus. This is why, as an illustration, gusto kong ipakita na nitong recent typhoon nga natin sa Carina, yung GCF Mercy Ministry, through the efforts of GCF staff, volunteers, our pastors and leaders, si Tatay Levi yan, si Levi Pabellar ng Mercy Ministry natin, elder po natin sa church. Sa gitna, si Pastor Josh Dizon ng Kapwa Ministry natin, at si Pastor Appy King. That Pastor Appy King, on his birthday, went out to rescue and send relief to flooded communities. Selfless living. Hindi na nila iniisip, especially kay Pastor Appy, na ako, birthday ko pa, kailangan ko mag-celebrate kasama ng asawa ko. Hindi na rin naisip ni Tatay Levi na may misis pa siyang nag-aantay din sa kanya at may anak din siya na mahal siya at baka nag-worry sa kanya, at ganun din kay Pastor Josh na batang-bata pa but willing to sacrifice his life for the life of another. Ito ang pagiging responsableng Kristiyano. Alam nila na blessed sila and they made sure na makatulong sa iba dahil blessed nga sila sa love ni Jesus. To end, ang last point po natin, ang kahihinatnan o result, no? Ang kasiguraduhan sa pangako ng Diyos. And we see this in verse 9 to 10. No? Salamat sa Diyos at hindi napapako ang kanyang mga pangako. Makakasiguro tayo na matatakbuhan natin ang Diyos sa anumang oras o sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. So true enough, in verse 9 and 10, kita natin dito ang fruit ng obedience nila finally. Bumalik ang mga surveyors sa Shiloh, dala-dala nila yung report nila at nakalap na impormasyon sa tungkol sa lupain. At ayun nga sa verse 10, nakuha ng bawat 7 tribo ang kanilang bahagi ng lupain sa harapan ng Diyos, sa tent of meeting, matapos nilang magpalabunutan. At dito nga natin makikita kung paano kagaling ang Diyos. Dahil ang kahihinatnan ng lahat ng kailang pinagdaanan, kahit pa ilang beses nilang kinatakutan yung mga taga-Kanaan, at kahit hindi nila agad sinunod ang mga utos ng Diyos, ay na-fulfill pa rin ang pangako ng Lord sa kanila. God still gave Himself in the promised land. He never left them, and God never turned away from His promise. Di niya tinulikuran. God still fulfilled what He said He would do for them. Kaya nga bilang aral sa atin, sabi din ni Dr. Thomas Constable, na theologian, for the Christian, the establishment of a sanctuary or the tent of meeting at the center at Shiloh testifies to how God fulfills His promises. God has given His people the blessing of His presence among them. So therefore, they must respond in obedience by occupying the land and living according to the promises given to them. The fundamental importance of the tent of meeting is illustrated by its central position among the tribes. It is in the middle, by its position, in the midst of their country. Christians now are also called upon to see the worship of God as central to their lives. As with the gatherings at Shiloh, so regular meetings for worship today are a chief means to provide unity and common encouragement for faithful living. Kaya naman, church family, sa tuwing nagsasama-sama tayo dito, let us indeed be found faithful. That when we gather here to pray and study God's Word, na hindi siya matatapos doon. Kasi dadalin natin yung panalangin natin
Araw-araw. Monday to Saturday. At dadalhin natin yung worship natin kay God. Araw-araw. Hindi lang Sunday. Pero Monday to Saturday. Posible nating maisabuhay yung assurance na makukuha natin sa katapatan ng Diyos. Hindi lang dahil may mga material na bagay na binibigay ang Diyos. Hindi lang dahil sa lupa eh. This is not just a question of trusting God dahil may binigay siyang land sa Israelites. Hindi eh. The greater blessing is this. God's presence does not leave the Israelites. And it's the same promise we can claim today. Hindi tayo iiwan ng Diyos. If you follow Jesus, He is in you, with you, day by day. And that's why you are assured na hindi ka tatalikuran ni God. Na hindi mapapako ang promise niya sa'yo. Kaya, sabi nga, di ba ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya naman may assurance tayo na tanggap tayo ng Diyos ngayon. Ito ay hindi lang dahil buong tapang natin gagayahin, yung mga surveyor, o hindi lang dahil susubukan natin maging matapang tulad ni Joshua at ni Caleb, ayon sa sarili nating lakas. We must remember na tapat ang Diyos. Kaya lumapit tayo sa Lord. Mag-worship tayo, manalangin tayo. Pag-aralan natin ang Biblia 24/7, araw-araw. Kasi ang hero sa kwentong to, ang main character sa kwentong to, ay si God. Si God pa rin. Wala nang iba. Hebrews 4:16 reminds us, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Makalalapit tayo kay God. Pwedeng-pwede. Anytime. Naging posible sa atin yan. Dahil nasa sa atin na nga si Kristo. Ang tanong, tunay nga ba siyang naninirahan sa puso't isipan mo? May nakita ako online the other day. Sabi ng isang Japanese scholar, sa kanyang pag-aaral sa iba't ibang mga relihiyon, major religions, it is only in Christianity, and he found it amazing, na ang Diyos ay naninirahan hindi sa templo, hindi sa tent, pero sa puso at isipan, sa buhay ng tagasunod niya. That is how unique Christianity is. If you truly believe in Christ Jesus, He is therefore in you, with you, and He will never leave you, nor forsake you. As we end, tatlo lang yung pwede nating may apply dito as the Lord inspires us. No? Unang-una, to summarize, no? Purihin at sambahin natin ang Diyos ng may pasasalamat dahil sa kanyang kabutihan at katapatan. Pangalawa, huwag mag-atubili sa pagsunod sa Diyos. Gawin natin ang dapat nating gawin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, oo. Ngunit hindi ito magic na basta-basta na lang lilitaw sa buhay natin. Let us be responsible. Panghuli, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula kay Kristo Jesus. Aminin natin ngayon na hindi natin kakayanin ang buhay kung aasa lamang tayo sa sarili nating lakas. Lumapit tayo sa Diyos nang may pagkukumbaba upang tayo ay kanyang magabayan sa araw-araw. Malalig po tayo. Let us trust God and His promises. He is faithful. Kaya dapat faithful din tayo.
Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami kasi pinakita niyo na naman po sa amin that we should not depend on man, on other people, even on ourselves. People will disappoint us. Kami rin nadidisappoint namin ang aming sarili. But we can trust in you. Tunay kayo sa inyong mga pangako. We can rely on you. Ngayon, Panginoon, panalangin ko po na kung meron kang kinakausap ngayon at sinasabi mo sa kanila na nais mong magtiwala sila sa inyo at nais mong ibigay ang iyong sarili, Hesukristo, sa buhay nila upang sila'y magbago at upang matuklasan nila ang inyong forgiveness, ang inyong grace, ang inyong mercy. May that be the time now na maging responsable po yung nakikinig sa inyo ngayon to believe you, O Jesus, na kayo nga ang aming Diyos at tagapagligtas. Kung ikaw to ngayon, sa GCF ngayon, o di kaya nakikinig ngayon at nanonood online, worshiping with us, would you pray this prayer with me? Panginoon, sorry po. Lagi na lang akong nagtitiwala sa sarili kong lakas. Makasalanan po akong tao. At nais ko po na magtiwala na sa inyo. Nais ko po ma-experience din yung blessing ng presensya ninyo na tulad ng mga Israelita, binigyan nyo ng promised land. Nais ko rin po, Panginoon, makuha yung promise na yan of eternity, of heaven. At naniniwala ako, posible yan dahil sa inyo, Jesus. Thank you po. Dahil kaya niyong linisin ang aking buhay, ang aking kasalanan noon, at pati ngayon, tinatanggap ko po ang inyong lakas, ang inyong presensya. Ikaw, Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Ngayon, hanggang sa habang buhay. This I pray in Jesus' name. Amen. At ngayon naman, Panginoon, pinapanalangin ko ang aking mga kapwa Kristiyano din na matagal nang sumusunod sa inyo. Pero siguro may ilan sa kanila na lagi na lang ngayong nadidisappoint sa inyo. Would you help us now, O Lord, to open up our disappointments to you? At mag-confess kami sa inyo na limited ang perspective namin. Na minsan nangingibabaw ang takot, ang pangamba, at hindi kami agad sumusunod sa inyo. Please forgive us, Lord. We know you are faithful. Nakita namin yan sa sermon today. And so, Lord, help us now para yung worship po namin at yung pagsunod po namin sa inyo, hindi na lamang panglingguhan, pero pang everyday na. We thank you, Lord, and we pray all of these things in Jesus' name. Amen and amen.